Tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan ang sinimulan natin nung linggo nang sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At ang nananatili sa akin ang siyang mamumunga ng masagana." Kaya ngayon narinig na naman natin ang salitang manatili. Manatili sa Panginoon. Manatiling nakaugnay sa Kanya. Manatiling sumusunod sa Kanya. Ngunit tignan natin mga kapatid ang pagkabunga ng panatili na kapag tayo daw po ay sumusunod, nananatili, tayo'y makararanas ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit tignan natin ito, hindi bilang kapalit. Tayo po kasi, yung ibinibigay natin bilang kapalit. Pag mabait ka, mabait din ako. Kapag mapagbigay ka, mapagbigay din ako. Aminin natin minsan ang ating kalakaran ay parang transaksyon. Kung ano ang ibinigay, yun din ang isusukli. Yun din ang igaganti. Kung hindi ka mabait sa akin, pag-iisipan ko kung magiging mabait ako sa iyo. Pero hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon na kapag sinabi niyang, kapag nanatili kayo sa akin, kapag sumunod kayo sa akin, kayo ay mananatili sa aking pag-ibig. Sapagkat lagi nating tandaan, laging nag-aabot ang Diyos ng kanyang awa sa atin. Kung kaya nga't malakas ang loob natin, laging pumunta sa Poong Nazareno, anong oras, kailanman, anuman ang estado natin, sapagkat alam natin
handa siya laging tanggapin tayo. Hindi siya kailanman magkakait sa atin. Pero gaya ng ginagawa natin, na nagpupunta tayo sa Kanya upang manatili sa Kanyang pag-ibig, alam din natin kapag lumalayo tayo sa Kanya, doon tayo hindi nananatili sa Kanyang pag-ibig. Pero tignan niyo po yung galaw na yon. Kapag lumayo tayo sa Kanya, kaya tayo hindi nananatili sa Kanyang pag-ibig. Hindi kapag lumayo tayo, ipinagkakait niya. Hindi niya pinagkakait. Patuloy pa rin niyang binibigay. Pero ano rin po ang pagkakaiba? Tayo ang lumalayo. Tayo ang tumatalikod. Tayo ang tumatanggi. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, na kapag kayo'y nananatili, kayo'y sumusunod, mananahan kayo sa aking pag-ibig. Hindi niya pinagkakait. Ang malungkot, bigay na siya ng bigay, pero tayo minsan ang tumatalikod. Tayo minsan ang lumalayo. Pero hindi nagsasawa ang Panginoon magbigay at mag-alok sa atin. Sumunod lang tayo sa Kanya, manatili lang tayo sa Kanya, at magiging buo at lubos ang ating kagalakan. Ganito ang nangyari sa simbahan. Narinig natin sa unang pagbasa, nagkaroon ng problema ang simbahan. Alam niyo po, simulat sa pool naman po, marami ng pagsubok na dinadaanan ng simbahan. May tunggalian, may pagtatalo-talo, may di pagkakaunawaan. Kaya nga narinig natin si San Pedro, ang pinuno, ang unang Santo Papa, nang nagkakagulo, ano ba talaga ang dapat gawin? Tanggapin yung mga hindi Hudyo? Marami ang nagsabing, wag na natin silang tanggapin. Dapat tayo lamang. Pero nagsalita ang Santo Papa, si San Pedro. Sabi pa nga niya, marunong pa kayo sa Diyos. Tanggapin natin sila at sumunod ang simbahan. Kahit na noong umpisa, kahit si San Pedro, hindi sang-ayon doon. Si San Pablo pa nga nung una ang mas pabor. Pero nakinig, maging si San Pedro. Ganito yung galaw din na ginagawa natin ngayon. Sinasabi ni Papa Francisco sa ating synodality, makinig tayo sa isa't isa. Pero may pagkakaiba daw po. Hindi lang tayo nakikinig sa isa't isa. Hindi lang ito demokrasya na palakasan ng boses, paramihan ng boses. Kung hindi matapos natin makinig sa isa't isa, sabay-sabay naman tayong makinig sa Diyos. At doon tayo mananatili sa Kanyang pag-ibig. Doon tayo mananahan sa Kanyang kagalakan. Kaya't mga kapatid, makinig tayo sama-sama sa Diyos para makasunod tayong sama-sama sa Diyos. Baka kaya lumalalim ang hidwaan, gumugulo ang buhay, nababawasan ang kagalakan dahil kulang tayo sa pagkakaugnay kay Jesus. At kulang tayo sa pagkakaugnay sapagkat kulang tayo sa pagsunod at kulang tayo sa pakikinig. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa. Gaya ng sabi ko, hindi kailanman nagdadamot ang Diyos. Hindi kailanman nagsasawa siyang magbigay at magpatawad
sa atin. Ang kailangan, makinig tayo, sumunod tayo, manatili tayo upang maging buo ang ating kagalakan sapagkat kasama natin si Jesus Nazareno.